Ang unang gabi ng burol. Sa isang lumang bahay sa gitna ng probinsya, malayo sa mga karaniwang landas ng tao at napapaligiran ng mga puno at makapal na halaman, nagtipon ang pamilya at mga kaibigan ni Mang Cardo para sa kanyang unang lamay. Ang bahay na yari sa mga lumang kahoy at yero ay puno ng mga bulong at pabulong na dasal para sa yumaong si Mang Cardo na biglaang namatay dahil sa isang hindi maipaliwanag na sakit. Si Aling Rosa, biyuda ni Mang Cardo, ay tahimik na nakaupo sa isang sulok, paminsan-minsang pinupunasan ang kanyang mga luha habang binabantayan ang kanyang asawang nakahimlay sa kabaong. Ang mga kamag-anak na dumayo pa mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya ay nagdala ng pagkain at mga kwento upang magbigay aliw sa isa't isa. Ngunit ang kalungkutan ay nanatili sa bawat sulok ng tahanan. Nang maghating gabi na at ang ilaw lamang ng mga kandila ang tanging liwanag sa sala, isang kakaibang hangin ang pumasok sa mga siwang ng bahay. Bigla na lamang, sa gitna ng katahimikan, umupo si Mang Cardo mula sa kanyang kabaong. Ang kanyang mga mata ay bukas ngunit walang buhay. Ang kanyang mukha ay maputla at tigib ng misteryo. Si Aling Rosa, na nooy idinadalangin ang kaluluwa ng asawa, ay napasigaw sa takot. Ang sigaw ay gumising sa mga natutulog na bisita at agad-agad ay nagkagulo ang lahat. Ang ilan ay tumatakbo palabas ng bahay. Ang iba naman ay nagtago sa ilalim ng mga mesa at sa mga silid. Si Mang Cardo, na tila hinahanap ang isang hindi makitang kaaway, ay nagsimulang lumakad ng matigas palibot sa bahay. Ang kanyang mga hakbang ay mabibigat at ang bawat paglingon niya ay nagdudulot ng dagdag na sindak sa puso ng mga naroroon. Nagsimula ang isang walang habas na habulan sa dilim. Ang mga tao ay sumisigaw, nagkakabanggaan sa madilim na mga pasilyo ng bahay at sa mga masukal na parte ng bakuran. Ang ilan sa kanila ay nagtangkang kontrolin si Mang Cardo, ngunit walang makalapit dahil sa takot at dahil sa hindi maipaliwanag na lakas na taglay niya ngayon. Sa kalagitnaan ng kaguluhan, isang matandang lalaki na kilala sa pagiging manggagamot ng baryo ang nagsalita tungkol sa posibleng dahilan ng hindi pangkaraniwang pangyayari. Aniya, bago namatay si Mang Cardo, may nakita siyang kakaibang ritual malapit sa ilog na kilala sa mga kwento ng engkanto at espiritu. Nagtungo ang ilang matatapang na kalalakihan kasama ang manggagamot sa ilog upang hanapin ang anumang bakas ng ritual na iyon. Sa ilalim ng lumang tulay, natagpuan nila ang mga simbolo at abo na tila bahagi ng isang lumang sumpa o ritual. Gamit ang kaalaman ng manggagamot, nagsagawa sila ng isang ritual upang ibalik si Mang Cardo sa kanyang nararapat na kalagayan. Ang bawat orasyon at dasal ay bumabalot sa malamig na hangin ng madaling araw habang patuloy ang kaguluhan sa bahay. Matapos ang ilang oras ng tensyon at takot, sa wakas ay humupa ang galit ni Mang Cardo. Dahan-dahan siyang naglakad pabalik sa kanyang kabaong. Ang kanyang mga mata ay unti-unting bumabalik sa normal at ang kanyang katawan ay tila sumusuko na sa pagodon. Sa tulong ng manggagamot, nahiga siyang muli at sa pagsara ng takip ng kabaong, tuluyan nang nanahimik ang lahat. Sa pagputok ng araw, ang mga nakaligtas ay nagtipon sa labas ng bahay. Pinag-uusapan ang nangyari. Bagaman natapos na ang bangungot, ang mga aral at misteryo ng gabing iyon ay mananatiling buhay sa kanilang mga alaala. Ang lumang ritual, ang kapangyarihan ng mga sinaunang paniniwala at ang walang hanggang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan ay muling nagpaalala sa kanila na ang mundo ay puno ng hindi maipaliwanag na mga kababalaghan.
Ang kwento ni Mang Cardo na tumayo mula sa kanyang kabaong ay magtatagal sa isip at damdamin ng sino mang makakarinig o makakabasa nito. Isang paalala na ang kamatayan sa ilang pagkakataon ay maaaring hindi ang katapusan, kundi isang bagong simula ng ibang kabanata. Siya nga pala, ang kwentong ito ay hango sa totoong pangyayari sa aking panaginip noong ako'y bata pa. Maraming salamat sa panonood. Kung mahilig ka sa kababalaghan at nakakakilabot na kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video. Makakatulong po ito para makagawa pa ako ng iba pang kwento ng misteryo para sa inyo. Hanggang sa susunod na takot, dito lang sa Salamangkat Channel Theater. Ay, ano ba yan? Oh, nahulog pa ang postiso ko, nakakaloka. Aray, wag mo ko kagatin dyan. Ibibigay kita sa Shoko, ilintik kang pusa ka.